Mamaya na ang ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang sasalang bilang ikatlong testigo ang Chief of Staff ng Vice na si Attorney Zulaika Lopez. Para sa update magbabalita mula sa Senado, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano ba ang inaasahan natin ngayong Day 5 ng paglilitis? Cheryl, ngayong ikalimang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc muna uli ang unang uupo sa witness stand. Sinabi kagabi ni Attorney Mark Vinlua ng depensa na nangangalahati pa lang daw sila sa cross-examination. Kaya naman ipagpapatuloy ang kanilang pagtatanong kay Lotoc mamayang hapon, lalo ang patungkol sa detalye sa isinagawang investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pagtapos naman ni Lotoc at kung wala ng recross o redirect examination mula sa dalawang panig, inaasahang tatawagin naman ng prosecution si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Vice. Nakatakdang magbigay siya ng testimonya kaugnay ng ika-4 na Article of Impeachment na tumutukoy sa mga paratang na grave threats, paglabag sa konstitusyon at paglabag sa tiwala ng publiko. Kung kahapon ay nagpakita si Lopez sa Senado, inaasahan din ng mga senator judge na haharap siya ngayong araw. Sakaling hindi sumunod sa subpoena na nagpapatawag sa kanya, maaari siyang haina ng show cause order o di kaya ay ma-cite for contempt. Ayon naman kay impeachment court spokesperson Reggie Donggol, may proseso naman daw alinsunod dito, oras na malamang hindi magpapakita ang testigo. Dagdag pa ni Donggol, pwede raw talagang abutin ng hanggang alas 8 ng gabi ang mga pagdinig, pero layon pa rin ng korte na masunod ang schedule. Cheryl, sa mga oras na ito nakita na natin dumaan sa likuran ko kanina lamang yung mga abogado, yung mga counsel na bahagi ng defense team. Kanina lang naman nagsagawa rin ng press briefing ang House Prosecution Panel kung saan nasabi nila Prosecutor Janet Garin pati Terry Redon kung yung ginagawa na raw ba na cross-examination kagabi ng depensa, yun na raw ba yun? Kasi kahit daw may nabibring up sila na discrepancies doon sa ilang mga dokumento, subpoena, affidavit na nakakabit doon sa investigasyon ng NBI, hindi raw nito nababago na mayroon daw binitiwang pagbanta ang bise laban sa first couple maging sa dating House Speaker. Pero handa naman daw sila na pakinggan yung cross-examination pa at yung pagpapresenta na sa susunod na testigo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.